Cataleya's point of view. Titig na titig ako sa kawalan habang naririnig ko ang mga ungol ng babae ni Dominic sa kabilang kwarto. Kahit na umuulan at kumukulog, hindi pa rin nakatakas sa akin ang tunog ng panluloko ng ka-live-in ko. Manhid na yata ang puso ko para hindi na makaramdam ng sakit. Sa ilang buwan niyang dinadalang babae rito, sa una lang ako nagreklamo at hindi na naulit pa. Pagod na ako sa buhay na ito pero kumakapit pa rin ako. Kasi umaasa ako na mapapatawad niya rin ako. Na baka tigilan niya na rin ang ginagawa niya at babalik siya sa akin. Pero lumipas ang mga buwan, mas lalo lamang siyang lumalala. Dinadala na niya ang mga babae niya rito at kinakama sa kabilang kwarto. Naibaba ko ang tingin ko sa litrato ng ultrasound kung saan makikita ang porma sana ng magiging baby namin. Pero dahil hindi ako naging maingat, nalaglag siya sa akin. At doon nagbago si Dominic. Sinisisi niya ako sa pagkawala ng baby namin. Kahit nagaya niya, nasasaktan din ako. Tanga na siguro ako para hindi ko mawala sa kanya. Ilang taon na rin kaming nagsasama. Mas pinili ko siya kaysang magkolehiyo. Mas pinili kong makipag-live-in sa kanya kasi pangarap naming bumuo ng sariling pamilya. Lalo na't parehas kaming wala nun. Wala siyang ina't ama dahil pareho nang wala sa mundong ito. Samantalang ako, abandonado simula bata pa. Kaya kahit sobrang sakit na ng kanyang pinagagagawa sa akin, binibigyan ko pa rin siya ng pagkakataon dahil baka nawala lamang siya ng direksyon dahil nasaktan siya. Bilisan mo pa, Dominic. Ang sarap mo. Narinig kong ungol ng babae. Ikaw na talaga, Maricel. Ang sarap mo. Tugon din ni Dominic. Kasalanan ko kung bakit nawala ang baby namin. Sobrang excited si Dominic na maging tatay. Pangarap niya yun, kaya't nagsisipag talaga siyang magtrabaho. Pero nang nawala na rin siya ng direksyon sa buhay. Ilang oras kong tiniis ang ungol nila bago natapos. Lumabas ako ng kwarto para malaya na akong makakain. Nang lumabas din si Dominic at ang babae niya. Kita kong pagngiwi ng babae nang makita ko. Bakit nandito pa rin yung girlfriend mo, Dominic? Hindi ka na talaga makakaisa sa akin kung nandito pa yan. Mataray na wika ng babae, sabay irap sa akin. Hindi ko nalang sila pinansin at dumiretso na sa kusina. Hindi naman siya nanggugulo, Maricel. Wala siyang mapupuntahan kung palalayasin ko siya rito. Hiwalayan mo na kasi yan. Nagmumukha akong masama eh. Asik ng babae. Hindi ko gustong maging kabet, okay? Pero pinagbigyan kita ngayong gabi kasi masarap kang bumayo. Pero hindi ka na makakasunod kung nandyan pa rin niyang babaeng yan. Nanlumo ako nang makitang sobrang konti na lang ng kanin. Pero kinuha ko pa rin to dahil gutom na gutom ako. Tuyo lang din ang ulam kasi walang-wala na kami. Wala na kasing maayos sa trabaho si Dominic. At kung may sahod naman siya, napupunta lang din sa alak at sa babae niya. Sinusubukan ko rin namang maglabada pero hindi pa rin yun sapat. Nang umalis ng babae, saka naman ako pinuntahan ni Dominic. Bibigyan kita ng pera, umalis ka na nga rito. Parang dinurog ang puso ko nang walang awa niyang sinabi sa akin yon. Hindi ko siya sinagot at nagpatuloy lang sa pagkain. Naririnig mo ba ako, Cataleya? Ang gusto ko, umalis ka na rito. Umigting ang aking panga at tiningnan siya. Hindi ko naman kayo iniistorbo ng babae mo ah. Hindi nga, pero bakit mo ko paaalisin kung hindi naman ako sagabal? Kahit pa, dito pa yan tumira, ayos lang sa akin. Tanga ka ba? Nagsisimula na naman siyang magalit. Alam mong niloloko na kita pero nandito ka pa rin. Ayoko na sa'yo, Cataleya. Pero pinipilit mo pa rin ang sarili mo. Doon na bumagsak ang luha na kanina ko pang pinipigilan. Halos hindi ko na maisubo ang kanin ko. Kasi umaasa ako na baka nawalan ka lang ng direksyon. Na masyado ka lang nasaktan sa pagkawala ng baby natin. Huwag na nating pag-usapan yan. Dapat lang nating pag-usapan. Kasi ilang buwan nang nakalipas mula nang mawala siya sa akin. Pero ganito ka na. Kung sino-sino na lang ang babaeng inaararo mo na para bang ikaw lang ang nasaktan. Hindi ko rin ginusto na nawala si baby. Nasaktan din ako. Pero nakita mo ba ako na may nilalanding lalaki? Wala, hindi ba? Mahal kita, Dominic. Hindi na kita mahal. Mariing pagputol niya. Hindi ko kayang mahalin pa ang kagaya mo.
Sinabi ko naman sa'yo dati na manatili ka na lang sa bahay, di ba? Pero lumabas ka't nagtrabaho. Kaya nawala ang... Kasi wala na tayong kapera-pera. Hirap na hirap ka na nga eh. Gusto ko ring tumulong, Dominic. Halos desperada ko nang sabi. Imbes na ayusin to, mas pinipili mong lokohin ako. Saktan ako. Pero hindi pa rin kita iniwan kasi sino na lang matitira sa akin kung iiwan kita? Wala. Wala akong ibang pamilya, Dominic. Ikaw na lang ang meron ako. Ikaw na lang ang inaasahan ko. Umiling siya't nag-iwas ng tingin. Umalis ka. Bukas, ibabahay ko na si Maricel dito. Ayaw niyang nandirito ka, kaya umalis ka na. Wala na tayo, Cataleya. Kaya umalis ka na. Matigas pa rin ang ulo ko para hindi sundin ang sinabi niya. Hindi ako umalis. Kaya nang bumalik ang babae kinabukasan dala mga gamit niya. Nainis siya nang makita ko. Bakit nandito ka pa? Pinapaalis ka na ni Dominic ah. Ibang-iba itong babae ni Dominic. Sa lahat ng dinala niya, mukhang itong nagustuhan niya para ibahay. Maganda siya at mukhang may magandang trabaho dahil na rin sa gamit. Sobrang iksi ng kanyang suot na halos pwede nang silipin kung tutuwad siya. Hindi ako aalis, mariin kong sabi. Nanggigil siya. What? Bakit ayaw mong umalis? Gusto mong manood sa amin ni Dominic? Tanga ka ba? Ha? Tinutulak niya ako kaya't hinila ko ang buhok niya. How dare you? Asik niya at nagsabunutan kami. Hindi sanay ang babaeng to sa pisikalan. Kaya kahit maldita siya, mas malakas pa rin ako sa kanya. Kaya ang naabutan ni Dominic, nakaladkad ko ang babae niya. Maricel! Sigaw niya at pumagit na siya sa amin nang mabitawan ko. Umiiyak ang babae at mabilis na yumakap kay Dominic na galit ang tingin sa akin. Ano bang problema mo, Cataleya? Hindi ka pa rin ba aalis? Pues ako na mismo magpapalaya sa'yo rito. Umalis ka na, okay? Hindi na kita kailangan. Hindi na kita mahal. Umalis ka na. Alis! Singhal niya. Nanlamig ako sa galit niyang sigaw at halos hindi ako makahinga. Pero alam ko sa puntong ito, hindi ko na dapat pinipilit ang sarili ko. Ilang beses na akong nagparaya at nagpakumbaba. Pero alam ko rin kung kailan ako titigil. At ito na yon. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Umalis ako sa bahay na ilang taon ko ring tinirhan. Bago mangyari ang lahat ng ito, napakaganda ng pagsasama namin ni Dominic. Ang akala ko nga'y napakaswerte ko sa kanya dahil sobrang naging mabuti siyang boyfriend sa akin. Pero nawasa kami mula nang mawala ang baby namin at hindi na yun kailanman pang bumalik. Hindi ko alam kung saan ang punta ko ngayon. Dala ko ang bag ko na may lamang damit at 3,000 pera na ibinigay sa akin ni Dominic. Wala ako sa sarili habang naglalakad sa sidewalk. Ilang tao na nga ang bumangga sa akin kasi nagmamadali sila. Pero hindi ko nararamdaman ang sakit kasi mas masakit pa itong nasa puso ko. Gusto ko na lang maglaho. Kalimutan na nangyari ito. Gusto kong ibalik ang panahon. At sana, sinunod na lang sana si Dominic. Hindi na lang sana ako nagtrabaho at nanatili na lang sana sa bahay para buhay pa sana ang baby na nasa sinapupunan ko. At marahil, masaya pa rin kami ngayon. Miss, baka naman interesado ka. Sir, baka naman. Nang madaanan ko ang isang lalaking nagbibigay ng flyers sa mga dumadaan, nilaharan niya rin ako. Miss, baka interesado ka. Ngumiti siya sa akin. Wala sa sariling tinanggap ko ito saka nagpatuloy sa paglalakad. Huminto muna ako sa isang bakery shop at doon kumain ng pandesal at tig-5 hot choco. Halos hindi ko makain ang pinamili ko kasi kusang tumulo ang luha sa aking mga mata. Sa ilang buwan kong naging manhid, ngayon lang tuluyang lumabas ang sakit na inipon ko. Tumulo ang luha ko hanggang sa lamesa. Kaya nang nagbaba ako ng tingin, nakita ko ang flyers na tinanggap ko kanina. Pinalis ko ang luha ko't wala sa sariling kinuha to. Tiningnan kong impormasyon at binasa to sa isipan ko. Volunteers needed for human cryogenic sleep experiment. Are you willing to be part of a groundbreaking scientific study?
We're looking for a healthy volunteers to participate in a human frozen capsule experiment, a controlled procedure designed to explore long-term suspended animation. Qualifications: 18 to 35 years old, physically and mentally fit, no serious medical conditions, willing to undergo full medical screening. Compensation: selected participants will receive 10 million pesos upon successful experiment. Note: this experiment involves extended cryogenic sleep. Full details, risks, and procedures will be discussed during screening. Kumunot ang noo ko matapos mabasa yon, at may contact details pa sila para sa mga taong interesado. Hindi man ako nakaapak sa kolehiyo, hindi naman ako bobo para hindi maintindihan kung anong nasa flyers na ito. Totoo ba ito? At may papatol kaya sa ganito? Base sa aking intindihan, walang kasiguraduhang mabubuhay ka pa. I-freeze ka sa loob ng capsule bilang parte ng experiment nila ng ilang araw o buwan. Baka umabot pa ng ilang taon. Para ka na ring patay kasi ibabalot ka sa sobrang lamig. Experiment, kaya't walang kasiguraduhan kung mabubuhay ka pa. May baliw bang papayag sa ganito? Baka wala. Kahit na may alok na 10 milyon, hindi mo naman madadala sa langit ang pera kung hindi magtatagumpay. Natulala ako saglit. Kung sasali ako sa experiment na ito, papasok ako sa malamig na capsule at mafi-freeze. Hindi ko na rin mararamdaman ang sakit na ipinaramdam sa akin ni Dominic. Ang sakit ng pagkawala ng baby ko. Hindi ko na yun mararamdaman kapag sumali ako. Baka ako nang hinahanap nila. Naghanap ako ng tindahan para makitawag. Nagbayad ako ng 10 pesos para lang makontak ang nasa flyers na ito. Ilang beses nagring bago ito sinagot ng isang lalaki. Hello, good day. How may I help you? Lumunok muna ako bago nagsalita. Interesado po ako. Gusto kong mag-volunteer sa experiment nyo. Narinig ko ang kanyang pagsinghap sa kabilang linya. Sigurado ka ba, miss? Oo, sigurado po ako. Alright, we will give you the details, miss. Please come as soon as possible para ma-discuss natin to with our scientist, the head of this experiment. Sige po. Nang ibinaba ang tawag, halos manghina ang tuhod ko. Hindi ko alam kung kakayanin ko ba ito. Alam kong naging impulsive ako sa desisyon ko pero kasi pagod na ako. Gusto ko munang tumigil sa pagtibok ang puso ko, gaya ng pag-iisip ng utak ko. Gusto kong hindi muna maranasan ang sakit ng hindi pinapatay ang sarili. Wala naman sigurong mawawala sa akin. Kung hindi man ito magtatagumpay, wala namang malulungkot. Pinaalam ng tinawagan ko ang address ng kanilang lugar. Sumakay ako sa taxi para lang magpahatid roon. Habang bumabiyahe, kita ko na ang kalituhan sa mukha ng driver sa rear mirror dahil sa liblib na lugar ang tungo namin. Sigurado ka ba, ma'am, na ito ang address? Tumango ako. Opo, dito po. Kapag daw may nakita kayong gate, doon niya na po ako ihinto. Kulay black na gate po. Hindi ko rin alam kung tama ba ito pero nagtiwala ako sa ibinigay na address. At base naman sa GPS ng driver, dito nga ang papatungo. Hininto ng driver ang kanyang taxi nang namataan na ang isang gate na sobrang tayog. Hindi ko nga maiwasan ang panindigan ng balahibo. Sigurado ka na ba talaga dito, ma'am? Mukha namang walang tao eh. Opo, sigurado po ako. Maraming salamat, paano nga? Ibinigay ko na sa kanyang bayad at lumabas. Mag-ingat ka, iha. Wika ni Manong bago binalik ang taxi sa dinaanan. Iniwan akong mag-isa sa tapat ng matayog na gate. Napalunok ako at lumapit. Tao po? May tao po ba? Umalingaw-ngaw ang sariling boses ko sa sobrang tahimik. Tao po. Naku, kung scam ito, mukhang malayong lalakbayin kong pabalik. Baka triple ng katangahan ko sa buhay kung scam pa ito. Tao po, nandito na po ako. Hello? Sisilip na sana ako nang biglang bumukas ang maliit na pinto ng gate. Halos tumili ako at nailagay sa aking dibdib ang kamay ko. Ikaw ba si Miss Catalea Palaez? Tanong sa akin ng isang lalaking naka-eyeglasses habang nakasuot ng laboratory gown. Gulong-gulong kanyang buhok at nakaramdam din ako ng konting takot. Ako nga po. Legit po ba ito? Tanong ko sa kanya.
Binuksan niya ng malaki ang pinto. Oo, legit ito, Miss Cataleya. Pumasok ka na. Nandito ang scientist namin at nagagalak siyang makilala ka. Pagpasok ko sa loob ng gate, halos makalimutan kong hinanakit ko nang makitang napakagandang bahay. Sobrang nakakatakot sa labas ng gate, pero pagpasok, para akong nasa langit. Sumunod lang ako sa lalaki. Hindi kami pumasok sa bahay kung hindi dumiretso kami sa likod at naroon ang isang malaking building. Para siyang warehouse. Pagpasok namin sa loob, nakita ko agad ang mga katulad niya na nagsusuot din ng laboratory gown. 2 yatang nakita ko at meron din silang mga bagay na hindi ko alam kung ano ba yon. Siya na ba, Chester? Tanong ng isang babae. Oo, napakurap-kurap ako. Mukhang ako lang nagboluntaryo ah. Sumunod ka sa akin, miss. Pumasok kami sa isang opisina at nakita ko agad ang isang lalaking naka-eyeglass, habang ang tingin ay nasa kanyang laptop. Nandito na po ang ating volunteer, Doc. Natigil ang lalaki sa kanyang ginawa at nag-angat ng tingin sa akin. Hindi ko maiwasang mapalunok, lalo na sa klase ng pagtingin sa akin. Are you sure about this, miss? Derechahan niyang tanong. Oo. Pinag-cross niya ang kanyang braso. What is your reason for volunteering? Ikaw lang ang tanging nag-volunteer sa experiment na ito. Umawang labi ko sa gulat. Ako lang? Tumango siya at sumandal sa swivel chair niya. Gusto kong malaman ang rason mo sa pag-volunteer. Dahil ba sa 10 milyong matatanggap pagkatapos? Umiling ako at nakagat ang ibabang labi. Gusto ko munang magpahinga. Siya naman ngayon ang nagulat sa sinabi ko. Galing ako sa masalimuot na relasyon, Doc. Nalaglagan ako ng baby tapos niloko ko ng nobyo ko dahil doon. Pinalayas niya rin ako sa bahay na ilang taon din naming nagsama. Gusto kong hindi mo na maramdaman ang preskong sugat na idinulot niya sa akin. Napatayo siya. Walang kasiguraduhan ang eksperimentong ito, miss. Parte ito ng aming research. Alam ko yon. Wala akong pakialam sa pera. At kung ano man ang mangyayari, tatanggapin ko. Kita ko ang panlalambot ng ekspresyon niya ngunit saglit lang yon. Naglahad siya ng kamay. Casper Nervano. Matagal bago ko ito tinanggap. Cataleya Pelaez. Welcome to our experimental project, Miss Cataleya. Thank you for volunteering. Mukhang ikaw ang hinihintay namin para maipagpatuloy ang proyekto na ito. Marami ang ginawa sa akin pagdating ko. Chinek ang katawan ko at may pinapirma rin silang waiver na nagsasabing wala silang kinalaman kapag hindi ito magtatagumpay. Kung mamamatay ako sa project na ito, hindi sila mananagot. At ayos lang sa akin yun. Wala namang iiyak kung mawawala nga ako. Tanging brat panty na lang ang suot ko ngayon. Sa ilang araw ko rito, hindi na ako nakaramdam pa ng kaba kasi araw-araw ko ring nakikita ang capsule na papasukan ko. Ako ang kauna-unahang papasok sa capsule na yon at hindi ko maiwasang mapalunok. Are you ready, Miss Cataleya? Tanong ni Doc Casper. Tumango ako kahit ramdam ko na ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Nakapagpaalam ka na ba sa pamilya mo? Tanong niya't nakita ko na siyang may hawak na syringe. May ituturok kasi sila sa akin para makalaban ang katawan ko sa ginaw na papasukan ko. Pinaalam nila sa akin na titigil din sa pagtibok ang puso ko kapag naturukan ako. Pero hindi ibig sabihin na mamamatay ako. Sila ang totoong nakakaalam at wala akong ginawa kung hindi ang paniwalaan lamang sila. Gusto ko lang na hindi makaramdam ng sakit. Makalimutan muna ang lahat ng sakit na aking naranasan. Wala akong pamilya. Tipid kong sabi. Sa gilid ng mata ko, kita kong awa sa kanyang mga mata. Nangilid ang luha ko sa hindi malamang dahilan at hinarap siya. Sana, pagising ko, Doc, hindi na ako makaramdam ng sakit. Mas gusto kong magyelo ang puso ko para makabangon ako sa buhay. Doc, oras na. Wika ng isang babae na ngayon ay nasa likod ng capsule. Kaharap niya ang isang computer na magmo-monitor yata sa capsule. I am hoping for your healing, Mas Cataleya. Seryoso niyang sabi. Huwag kang mag-alala. Aayusin kong lahat habang nasa loob ka ng capsule. I will revenge for you if you want. Bahagya akong natawa. Salamat po pero hindi na kailangan.
Pumasok na ako sa loob ng capsule na kulay silver. Humarap ako kay Doc Casper na seryoso lamang na nakatingin sa akin. Lumapit sa akin ang isa pang lalaki. Siya yung nakita ko sa gate nung araw na nakarating ako rito. Inalalayan niya akong humiga. Lumapit na si Doc Casper sa akin. "Sleep tight, Miss Cataleya. Everything will be alright." At tiniis ko ang sakit na itinurok ni Doc sa aking braso. Hindi ko alam kung ano yun pero ramdam ko ang unti-unting pagmamanhid ng katawan ko. At ang mga mata ko, unti-unting nakaramdam ng antok. At habang nilalabanan ko ang antok na yun, unti-unti nang sumara ang capsule. Nang tuluyan na itong magsara, agad pumasok ang ginaw hanggang sa nagdilim na ang aking mundo. At tumigil sa pagtibok ang puso ko. Casper's point of view. Hindi ako umalis ng isang araw sa pwesto ko matapos matagumpay naming maipasok sa loob ng frozen capsule ang volunteer namin na si Cataleya. Glass silver capsule naman ang aming machine kit kitang-kita namin siyang nasa loob. Payapang pagmumuka habang pikit na pikit. Para siyang manika na hindi gumagalaw. At nakakalungkot lang ang dahilan kung bakit siya pumayag sa eksperimentong ito. Gusto niyang tumigil muna ang oras sa kanya dahil sa kanyang pinagdaanan. Sino ang nagloko sa kanya? Kaya gandang babae pa naman para pahirapan ng ganito. "Doc, mukhang magiging successful tong experiment." Ani Chester sa akin habang ang tingin niya sa iPad niya. Minomonitor ang aming ginagawa ngayon. Ang aming experiment ay ilang araw lang sana. Ngunit nagbago dahil sa pinagdaanan ng babaeng ito. Ginagawa namin to dahil kapag nagtagumpay to, pwede na namin tong ipasa sa mga kumpanyang balak na gawin tong negosyo. Lalo na sa ibang bansa. To preserve themselves, ito ang pinakamagandang gawin. "We will make it 5 years, Chess." Seryoso kong sabi na ikinagulantang niya. "Ho?" "To test its effectivity. We have to be patient in this experiment. Bentang ganito kapag epektibo. A cryogenic sleep is better dahil may pagkakataon pa silang mabuhay ulit." Kaya habang nasa loob pa ng human capsule si Cataleya, naisipan ko na asikasuhin din ang naiwang issue niya. Ako mismong nagtungo sa dating address niya dala ang ilan sa kanyang mga gamit. "Dito ba nakatira si Miss Cataleya Pelaez?" Seryoso kong tanong sa dalawang naglalampungan sa labas. Mukhang ito ang dating nobyo ng babaeng yon at kasama nito ang bago niya. Tumayo ang lalaki at kunot noo akong tiningnan. "Wala na siya rito. Bakit? Sino ka ba?" Inilahad ko sa kanya ang gamit ni Cataleya. "Nakita ko lang sa daan. Base sa kanyang ID na naiwan, dito nakalagay ang address. Kaya baka dito nakatira." Kita ko ang pag-aalala sa mukha ng lalaki. "Bakit? Nasaan si Cataleya?" Kitang-kita ko ang pagngiwi ng kasama niyang babae. "Bakit mo pa hinahanap, Dominic? Pinalayas mo na nga, di ba? 1 buwan na." Hindi ko alam kung nasaan ang may-ari ng damit ng babaeng ito. Nakita ko lang sa kalsada. Baka may nangyaring masama sa kanya? Panggigilty ko ng todo. Nobyo ka ba niya? May pamilya ba siya para ipaalam to? Kita ko na nagsimula na siyang maging balisa. "Tanggapin mo ito. Nandito lang ako para ihatid yan kasi akala ko nalaglag lang. Pero mukhang hindi yata. Baka may nangyari ng masama sa kanya. Tapos, pinalayas mo pala." Kita ko ang pagpapanik ng lalaki pero saglit lang yon. Dahil humarang ang babae at itinulak ako. "Hoy! Wag mo nga ginigilty ang boyfriend ko. Sayang ka't gwapo ka pero ang pangit ng ugali mo. Wala si Cataleya rito at wala na kaming pakialam sa kanya." Umigting ang aking panga. Hindi ko akalaing may ganito pa palang ugali sa mundong to. Basura. Bagay na bagay sa pagmumukha nilang dalawa. "Umalis ka na nga. Dinidistorbo mo kami. Wala na kaming pakialam kung nasa ng babaeng yon. At saka huwag mong ibalik sa amin ang mga gamit niya. Buisit. Pumasok na nga lang tayo sa loob, Dominic. Hayaan mo ng babaeng yon. Baka nagpapaawa lang para bumalik rito." Napaigtad ako ng pabagsak niyang sinarang pinto. Iniwan ako sa labas na hawak pa rin ang gamit ni Cataleya. Bumuntong hininga ako at tatalikod na sana nang nahulog mula sa dala kong bag ang isang litrato. Nahulog to sa lupa na nakatalikod, kaya't pinulot ko ito at tiningnan ng harapan. Umawang ang labi ko nang makita na litrato ito ng ultrasound. Nanlambot ang aking tingin doon at napalunok. Mukhang malalim na sugat ang meron ng babaeng yun.
Kaya hindi na rin ako nagtaka kung bakit siya nagboluntaryo. Yun ang naging paraan ng pagtakas niya sa realidad. Taon-taon naming pinag-aaralan ng pagkapasok ni Cataleya sa capsule. At habang ginagawa ko yun, ginagawa ko ring impyerno ang buhay ng mga nanakit sa kanya. Sa tulong pa rin ng mga kakilala ko, nawalan ng trabaho ang babaeng nagngangalang Maricel. At dahil wala rin namang maayos na trabaho ang Dominic na yun, pinaalis sila sa kanilang tinitirhan kasi nangungupahan lang naman sila. Habang kami, nadadagdagan ng edad at nagbabago ng itsura, si Cataleya namang nasa loob ng capsule, walang ipinagbago. At yun ang isa sa dahilan kung bakit kami nag-experiment, para makita ang iba pang epekto ng project na ito. Ilang taon din ang lumipas. Walang araw na hindi ako nakikibalita, to the point na kahit tulog na tulog siya sa loob ng capsule na yun, nakaramdam na ako ng kakaiba para sa kanya. I cared for her, kaya nagawa ko mga bagay na hindi na dapat pakialaman. I cared for her at hindi na ako makapaghintay na matapos ang eksperimentong ito para mas makilala pa siya ng lubusan. Nasa Switzerland ako, kausap ang mga businessman na interesado sa project ko nang tumawag sa akin si Chester. Doc, bumukas ang capsule after 5 years. Tagumpay ang experiment. Gising ng ating volunteer, sir. Tuwang-tuwang sabi ni Chester sa kabilang linya. Dahil sa narinig, hindi na ako nag-atubili. Lumipad agad ako pabalik ng Pilipinas. Cataleya's point of view. Hindi tumitigil ang aking ubo habang nilalagay ako ng 2 tao sa malaking palanggana na puno ng mainit na tubig. Lamig na lamig ako na kahit ang mainit na tubig, hindi na gumana sa aking katawan. Nang tingnan ko ang aking sarili, sobrang puti ko pa. Anong nararamdaman mo, miss? Tanong sa akin ng lalaking naka-eyeglass. Malaki ang ngiti sa kanyang labi. Kunot noo ko siyang tiningnan bago ang isa pang kasamahan niyang babae. Naalala ko na nakahiga ako sa isang bagay na hindi ko alam. Sobrang lamig at hindi ako makagalaw. Sobrang saya nila nang inilabas nila ako mula ron. Sino kayo? Halos hindi ko marinig ang sariling boses ko. Parang natuyo ang lalamunan ko. Anong nangyari sa akin? Bakit nandito ako? Sino bang mga taong ito? May ginawa ba silang masama sa akin? Bakit ba parang wala akong lakas? Nang sinubukan ko kasing tumayo, para akong walang buto sa katawan. Walang lakas. Ha? Hindi mo ba maalala, miss? Tanong ng lalaki na ngayon ay unti-unti nang namumutla. Hindi mo ba maalala? Ha? Hindi ko alam. Kaya nga ako nagtatanong eh. Anikot nagpalingalinga. Nasaan to? Nagkatinginan ng dalawa nang tingnan ko sila. Kita ko na napasapo sa noong babae at dali-daling tumakbo sa kung saan. Sigurado ka bang wala kang maalala, miss? Kahit pangalan mo lang. Kilala mo ba kung sino ka? Sinubukan kong mag-isip pero walang laman ang utak ko. Sobrang presko. Para akong bagong silang sa mundong ito. Wala. Anikot umiling-iling. Anong nangyayari sa akin? Anong ginawa niyo sa akin? Binasa ko siya ng tubig kaya't lumayo siya. Bumilis ang tibok ng puso ko. Bakit ba wala akong maalala? Napahawak ako sa aking noo. Normal ba ito? Habang busy ang lalaki sa pagtawag sa kanyang cellphone, ginamit ko ang konting lakas ko para gumapang palabas ng palangganang ito. Pero unang apak pa lang ng palad ko sa sahig, nawalan agad ako ng lakas kaya't nadapa ako at tumama ang mukha ko sa sahig. Aray! Miss, teka, huwag kang gumalaw. Wala ka pang lakas. Nataranta na siya lalo. Bakit ba hindi sumasagot si Doc? Gumapang ako kahit wala akong lakas. Para akong uod pero hindi ko natuloy kasi may pares ng sapatos ang humarang sa daraanan ko. Doc, mabutit nakarating ka na. Malaking problema natin. Nag-angat ako sa humarang at nakita kong isang lalaki na ngayon ko lang nakita. Tumabi ka. Asik ko. Anong nangyayari, Chester? Bago pa siya sagutin ng lalaki, kinagat ko ng binti ng lalaking humarang sa akin, kaya't napasigaw siya ng husto. Miss! Huminahon ka! Huwag kang mangagat! Tarantang wika ng babae na dumalo na para tulungan ang kinagat ko. Hindi ko sila kilala pero kahit wala akong kaalam-alam, sigurado ako na may ginawa silang masama sa akin. Bakit ako naging ganito? At
Nakabrat panty pa ako kaya masamang tao talagang mga ito. Nanghina lang ako nang biglang may tinurok sa akin at narinig ko ang pagtatalo nila bago ako nawala ng malay. Paggising ko, wala na ako sa nakakatakot na lugar na yon. Nasa kama na ako at bihis na rin. Kahit gusto ko namang bumangon, walang lakas ang aking katawan. Baka nga hindi rin ako makapaglakad. "You're awake." Agad kong binalingan ng may-ari ng boses na iyon. Agad nagngit-ngit ang aking ngipin nang makita siya. Siya yung kinagat ko at may band-aid na ang kanyang binti dahil sa pagkakakagat ko. "Sino ka?" "You don't remember anything?" Tanong niya sa mahinahon na boses. Para siyang maingat sa akin. Umiling ako. "Hindi, mas maganda kung ipapaalam niyo sa akin kung bakit ako nandirito." Lumapit siya kahit na alarma ako. Tumigil siya sa gilid ng kama ko at pungay niya akong tiningnan. "I am your boyfriend." Namilog ang aking mga mata. "Ha?" "Your name is Aya. And I am your boyfriend, Casper." Napakurap-kurap ako. "Talaga? Boyfriend kita?" Tumango siya at naghila ng upuan para makaupo siya. Hinawakan niyang kamay ko. "Oo, boyfriend mo ako." "Bakit hindi tumitibok na mabilis ang puso ko kung boyfriend kita? Hindi nga kita gusto eh." Diretsahan kong sabi kasi yun ang totoo. "Kasi wala kang maalala." Simpleng paliwanag niya. "Huwag kang mag-alala. Unti-unti kong ipaliliwanag sa'yo kung anong nangyari sa'yo. For now, kumain ka na muna. Susubuan kita." At pumasok ang isang babaeng naka-uniforme ng pangkasambahay at may dala siyang tray. Nilapag niya ito sa side table bago nagpaalam. Iniwan kami ng lalaking ito na boyfriend ko raw. "Kumain ka muna, Hindi yung binti ko yung kinakagat mo, Aya. Pagkain dapat." Ipinaliwanag ni Casper ang nangyari sa akin matapos kong kumain. Kasama niya sa pagpapaliwanag ang dalawa niyang kasamahan na mukhang matutubuan na yata ng sungay sa sobrang stress. Tawa kasi ako ng tawa. Hindi ako makapaniwala. Pumasok ako sa capsule ng 5 taon. Hindi makapaniwala akong tanong habang tawang-tawa. Sino namang sirang papayag noon? Bakit naman ako papayag? Kaya pala hindi ako makapaglakad kasi 5 taon yun. Grabe naman yun, parang nilibing lang. "Pumayag ka kasi may pera." Sagot ni Casper kahit napatingin sa kanya mga kasama niya. 10 milyon na matatanggap mo pagkagising mo. Kaya ka pumayag. Umawang ang aking labi sa narinig. 10 milyon? "Oo. Ngayong gising ka na, ibibigay ko na sa iyo ang pera mo." Ang sweet mo namang boyfriend kung ganun. Buti wala kang iba habang nasa kapsula ko. Natahimik silang lahat. Naglalakihan pang mata na para bang may gusto silang sabihin. "Wala akong iba." Wika niya na nagpatigil sa akin. "Ikaw lang, walang iba." Nalaglagan pa nga ng mga kasamahan niya habang ako nalilito lamang sa kanilang reaksyon. Hindi naman daw nila mapupursu agad ang project nila kasi nawalan daw ako ng alaala. Hindi raw yun ang inaasahan nila na magiging side effect. Kaya ititigil muna ang research. Kaya ako ito, sasama sa boyfriend ko sa probinsya niya para doon ako magpagaling. Naninibaguhan pa rin ako sa lahat ng nangyari sa akin. Naka-wheelchair na lamang ako kasi wala akong lakas para gumalaw. Naninibaguhan nga ako sa may boyfriend ako na kagaya niya. Scientist? At ako itong ginagamit niya sa project niya. Saan ko kaya siya nakilala? Mahal na mahal ko ba siya para gawin yun ng 5 taon? Ang halimaw ko namang magmahal? Ano palang tawagan natin kung boyfriend kita? Tanong ko nang makarating na kami sa probinsya. Babe, baby, honey, mahal? Kita ko ang pagpula ng kanyang tenga. Baby. Ngumuso ako. Baby? Ganun ang tawagan natin? Ang baduy naman. Napalingon siya sa akin. Pwede mo namang palitan. Ayos lang sa akin ang kahit na ano. Ang weird naman kasi natawagin kita ng gano'n tapos wala akong nararamdaman. Para bang niloloko lang natin ang sarili natin? Sumimangot ako. Then, I'll make you fall in love with me again, Aya. Humarap siya sa akin. Kung hindi mo ako maalala, ayos lang. I'll make you fall in love with me again. Para maramdaman mo na ako sa puso mo. Manghang-mangha ako sa kanyang sinabi kasi parang feeling ko, siya palang nakakapagsabi niyan buong buhay ko.
Tinanong ko naman siya kung anong naging buhay ko, tungkol sa pamilya ko at iba pa. Binigay niya naman sa akin lahat at wala naman doon ang nakapagpabago sa isipan ko. Nalungkot lang ako kasi ulila na pala ako. Malaki ang tulong ni Casper sa pag-recover ko. Malaki kasi ang lupain niya sa probinsya kahit nang ipasyal niya ako. Namangha ako nang makitang may talon sa lupain nila. Sana makalakad na ako. Gusto kong sumisid yan. Wika ko habang nakaupo lang sa wheelchair. Walang katao-tao ang falls nila kasi sila naman ang nagmamay-ari at hindi naman to pang tourist destination. May maliit din na boardwalk kaya't pwede kang magpicture sa talon. Gusto mo bang maligo? Tanong niya sa akin. Oo sana pero saka na kapag maayos na ako. Ani ko at tumingin muli sa umaagos na tubig. Napaisip tuloy ako. Ano kayang buhay ko bago ako mawalan ng alaala? Gipit na ba talaga ako para pumayag sa experiment ng boyfriend ko? At ayos lang sa kanya? E paano kung hindi ako nagising? E di wala na siyang girlfriend. Sa bagay sa itsura ko mukhang kapalit-palit naman ako. Hindi nga ako makapaniwala na boyfriend ko ang isang katulad niya. Mukhang out of reach kung titingnan. Ang gwapo kasi, matangkad pa, mayaman at scientist. Sobrang talino siguro samantalang ako base sa impormasyong ibinigay niya, high school graduate lang natapos. Paano ko kaya siya nabingwit? Napatingin ako kay Casper nang bigla siyang naghubad ng t-shirt. Umawang ang labi ko nang makita ang kanyang masarap na katawan. Six-packed abs. Parang pandesal sa umaga. Maliligo ka? Lumapit siya sa aking harapan at mahina akong napatili nang hawakan niya ako sa magkabilang bewang at inangat. Napahawak tuloy ako sa likod ng kanyang leeg para kumapit. Maliligo tayo. At unti-unti kaming bumaba sa tubig ng talon hanggang umabot na ito sa bewang niya. Nanindig ang aking balahibo nang maramdaman kong lamig ng tubig sa aking katawan. Nagkatinginan kaming dalawa. Talagang boyfriend kita? Inayos niya ang aking buhok. Hindi ka ba naniniwala? Parang imposible kasi. Ngumuso ako at nagbaba ng tingin sa tubig. Ang sarap ng tubig. Bakit imposible? Napatingin muli ako sa kanya. Ang gwapo mo tapos ang tali-talino mo pa. Samantalang ako. Maganda ka at mabait. Kaya hindi imposible yon, Eya. Tiningnan ko ang kanyang mga mata. Pungay na pungay ito at sinsero. Tanging pag-agos ng tubig lang ang naririnig namin at ang mga huni ng ibon. Hinawakan niya ang baba ko't inangat para matingnan ko siya. Do you think I'm handsome? Or may naisip ka bang iba? Natawa ko. Bakit ako may maiisip na iba? Wala nga akong maalala. Ikaw, mas marami kang alam kesa sa akin. Nagwapuhan ba ako sa iba bago ka? Wala. Pabagsak niyang sagot. Ako lang. Napangiti ako. Kahit ako naman, masasabi ko na ikaw lang ang gwapong nakita ko. Kaya habang wala akong maalala, tulungan mo kong maalalang lahat sa atin. Kita ko ang paglunok niya sa sinabi ko ngunit tumango siya. Patuloy lang ang pag-recover ng katawan ko habang ine-enjoy din ang buhay probinsya. Kapag busy si Casper, nasa tabi lang niya ako, kuryosong tinitingnan ang trabaho niya. Bukod sa isa siyang scientist, isa rin siyang ganap na businessman. May negosyo siya kaya't mas lalo akong namangha sa kanya. Wow! San yan? Tinuro ko agad ang wallpaper ng kanyang laptop. Nasa isang lugar siya na may magandang tanawin. Switzerland. Kapag nakakapaglakad ka na, dadalhin kita riyan. Hindi makapaniwala ko siyang tiningnan. Talaga? Oo. Maglista ka agad kung saan mo gustong magpunta. Pupuntahan natin. Napangiti ako't biglang humawak sa braso niya. Sabi mo yan Ang swerte ko naman sa'yo, Casper. Kaya siguro nagkagusto ako sa'yo kasi hulog ka ng langit. Napalingon siya sa akin. Bahagya siyang nagulat. Gusto mo ko? Kinunutan ko siya ng noo. Bakit naman hindi? Boyfriend kita, di ba? I know pero gusto ko pa ring malaman. Lalo na't 5 taon ka ring tulog. Huminga ako ng malalim at saka hinalikan siya saglit sa labi. Gulat na gulat siya sa aking ginawa. Anong ibig sabihin nun? Wala. Gusto ko lang malaman mo na gusto kita. At binaon ko ang aking mukha sa kanyang braso sa kahihiyan. Matagal din bago ko tuluyang nakalakad muli.
Umabot ng halos 6 na buwan ang recovery ng katawan ko. Tungkol naman sa memorya ko, sumasakit ang ulo ko kapag may pumapasok na memorya. Malabo naman at parang masakit pa na alaala. May isang beses pang nawalan ako ng mali at pagkagising ko, masakit ang ulo ko dahil sa alaalang pumasok. Pero hindi naman klaro sa aking isipan, kaya't naisugod ako sa ospital. Babalik pa kaya ang memorya ko, Dok? Tanong ko sa doktor na katabi lang ni Casper. In time, babalik ang memorya mo. Huwag mo lang munang pilitin kasi kapag pinipilit mong makaalala, sasakit lang ang ulo mo at ang pinakamalala, hindi ka na makakaalala pa. Baka tuluyan na talagang hindi babalik yan. Bigla akong nagsisikip nang umalis ng doktor. Lumapit si Casper sa akin. Don't be too hard on yourself, Makakaalala ka rin. Ang pangit siguro ng nakaraan ko, no? Tanong ko sabay yakap sa kanya. Sa tuwing may bumabalik sa akin, umiiyak ako. Tapos may lalaking sumisigaw. Parang hindi naman ikaw yun. Imposibleng sisigawan mo ko. That's not me. Hinalikan niya ang aking noo. Kapag nakakalabas ka na rito, ipapasyal kita rito sa syudad bago tayo bumalik sa probinsya. Napangiti ako at tumango. Kaya paglabas ko, tinupad niya ang pangako niya. Namasyal kami sa amusement park ng syudad. Hawak-hawak niyang kamay ko habang tumitingin ako sa iba't ibang rides. Ang ganda niyan! Pwede kaya ako dyan? Turo ko sa carousel na halos lahat ng sumasakay ay puro mga bata. Of course! Yumakap ako sa kanyang braso. Di sakay tayo! Sure! Sobrang saya ko nang makasakay ako sa carousel. Para akong bumalik sa pagkabata. At ang gwapo kong boyfriend, suportado lang sa akin. Marami pa kaming sinakyan na rides at matapang kong sinubukan ng lahat. Kaya nang natapos kami sa roller coaster, awang-awa ako sa boyfriend ko dahil nagsusuka siya. Sorry na, love. Sana hindi ka na lang sumama. Malungkot ngunit malambing kong sabi. Natigilan siya't gulat niya akong tiningnan. Love? Ayaw mo bang tawagin kitang love? Nasuka muli siya kaya tinapik ko na ang kanyang likod. Umupo ka nga muna sa bench. Hahanapan kita ng gamot at tubig. Marahan ko siyang hinila patungong bench at pinaupo ron. Kita ko ang bahagya niyang pamumutla. Ikaw kasi, bakit hindi ka tumatanggi? Sinapo ko ang kanyang noo. Dito ka na muna, bibili ako ng gamot at haplas para dyan sa tiyan mo. Aalis na sana ako pero hinawakan niyang kamay ko. Napalingon ako sa kanya. Ayos lang ako, huwag kang umalis, baka maligaw ka. Ha? Bakit naman ako maliligaw? Hindi porket wala akong maalala, stupido na ako. Sige na, babalik naman ako agad okay? Para maging okay ka agad at makapag-date pa tayo. Okay, love? Binitawan niya ako at tumango. O sige, dalian mo kasi hindi ko kayang wala ka sa tabi ko. Kinilig naman ako doon pero pinigilan ko dahil seryosong kondisyon niya ngayon. Kumaway ako sa kanya at agad umalis para maghanap ng pharmacy. Malapit lang din sa amusement park. Bumili na rin ako ng tubig para sa aming dalawa. Pabalik na sana ako sa kanya nang biglang may tumakbo na bata at nabunggo niya ako. Kaya't napaatras siya at napaupo sa lupa. Hala, sorry! Agad akong nag-squat sa kanyang harapan kasi naiiyak na siya. I'm sorry, pretty girl. Ani ko sabay alo sa kanya. Sorry, hindi ka nakita ni ate Nag-angat siya ng tingin sa akin at tuluyan ng umiyak. Bahagya akong nataranta. Hala, sorry. Nasaan bang mama mo? Wala akong mama. Kumirot ang puso ko sa kanyang sinabi. Di, papa. Inalalayan ko siyang makatayo. Naiiyak pa rin siya kaya't hinawakan ko ang maliit niyang kamay. Nasaan bang papa mo? Puntahan natin. Bago ko pa man siya madala, may boses ng lalaki akong narinig. Daniela! Narinig kong pagsinghap ng bata. Papa! Nag-angat ako ng tingin at nakita ko sa malayo ang isang lalaki. Nabitawan ko ang bata dahil tumatakbo ito patungo sa kanya. Kaya't napasunod ako. Papa! Yumakap siya sa lalaki. Saan ka ba galing, ha? Hinahanap kita Napangiti ako. Tumatakbo kasi siya, mukha siyang nawawala Singit ko kaya't napaangat ng tingin sa akin ng lalaki. Salamat. Nanlaki ang kanyang mga mata at hindi natapos ang kanyang sasabihin. Kataleya? Kumunot ang noo ko sa kanya. Ha? May sinasabi ka? Nabitawan niya ang kanyang anak at saka humakbang siyang palapit sa akin.
Kataleya, ikaw nga! At naistatwa ako sa aking kinatatayuan nang bigla niya akong niyakap. Hindi ako nakagalaw sa matinding gulat, lalong-lalo na nang paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan na ngayon ko lang narinig. Kataleya! Hindi ako nakapagsalita. Saka ko lang siya naitulak nang makita ko si Casper na papatungo na sa amin. Kinabahan ako bigla. Bakit mo ba ako niyayakap? Hindi kita kilala. Direktang sabi ko. Siya naman ay nalito. Ha? Anong sinasabi mo, Kataleya? May boyfriend ako. Hindi magandang ginagawa mo. Sakto lang ang pasasalamat at hindi Kataleya ang pangalan ko. Lalagpasan ko na sana siya kaso hinawakan niya ang braso ko. Kinabahan ako lalo. Hindi ako nagkakamali. Ikaw si Kataleya. Bakit ka nagpapanggap na hindi mo ako kilala? Marahil ay nasaktan kita noon pero may pinagsamahan naman tayo. Biglang kumirot ang aking ulo sa kanyang sinabi. At biglang may umalingaw-ngaw na boses sa utak ko. Hindi ka pa rin ba aalis? Pues ako na mismo magpapalaya sa'yo rito. Umalis ka na, okay? Hindi na kita kailangan. Hindi na kita mahal. Umalis ka na. Alis! Napapikit ako't wala sa sariling nasapo ang aking noo. Ayos ka lang ba? Nag-aalala niyang tanong. Umalis ka. Bukas, ibabahay ko na si Maricel dito. Ayaw niyang nandito ka, kaya umalis ka na. Wala na tayo, Kataleya. Kaya umalis ka na. Nakaramdam ako ng pagkahilo ngunit nawala lang yon nang maramdaman ko ang paghapit ng kamay sa aking bewang at dinala ko sa kanyang dibdib. Napasinghap ako't nag-angat ako ng tingin. Si Casper ang nakita ko. Casper! Let's go. Aalis na sana kami kaso humarang biglang lalaki. Galit na galit ang mukha nito. Tinuro niya si Casper. Kilala kita. Naaalala kita. Ikaw yung pumunta sa bahay 5 years ago. Anong ginawa mo kay Kataleya? Bakit hindi niya ako makilala? Lalagpasan na sana namin pero nang hahamon na ng suntok ang lalaki. Kaya't nabitawan ako ni Casper. Calm down, young man. May anak ka na. Why don't you just focus on your child and leave my girlfriend alone? Kataleya! Halos pagmamakaawa niya. Litong-lito ako sa kanya. Pasensya na. Tamang boyfriend ko at hindi kita kilala. Ex mo ko. Ang tagal nating nagsama, Kataleya. At itong si Daniela, anak mo siya. Anak natin siyang dalawa. Namilog ang aking mga mata at bago pa man ako makapag-react, sinuntok na ni Casper ang lalaki sa pagmumuka. Nagkagulo na tuloy at ang mga nakakita, agad nagtawag ng guard. Ako lang itong hindi nakagalaw dahil sa kanyang revelasyon. Ex ko siya? At may anak kami? Ako ang nanay ng batang yon? Bumilis ang tibok ng puso ko sa hindi malamang dahilan. Kaya ba sinabi ng batang yon na wala siyang mama? Kasi iniwan ko siya? Ano ba talagang nangyari bago ako pumasok sa capsule na yun? Anong nakaligtaan ko? Anong hindi ko maalala? Papa! Umiyak muling bata kahit natauhan ako. Bagsak na bagsak ang puso ko nang makita siyang umiiyak. Gusto ko siyang patahanin kasi baka ako ngang nanay niya. Pero natauhan din ako nang hinila na ako ni Casper. Kataleya! Kung ano man ang pinagsamahan niyo ng lalaking yan, hindi yan totoo! Sigaw ng lalaki na ngayon ay hawak na ng 2 security guard. Hindi ko alam kung anong paniniwalaan ko. Litong-lito ko at sa totoo lang, parang binaliktad ang mundo ko sa sinabi niya na may relasyon kami at may anak. Kaya nang may napagtanto ko na may mga gusto kong itanong, huminto ako sa paglalakad kaya't huminto rin sa paghila si Casper. What's wrong? Gusto kong bumalik. Gusto ko siyang tanungin tungkol sa sinabi niya. Hindi mo anak ang anak niya. Mariin niyang sabi. Pero totoo ba? Totoo bang sinabi niya na ex ko siya? Kita kong dumaan ang sakit sa kanyang mga mata. Bakit mo pa tinatanong yan? Nakaraan na yun. Nandito naman ako. Bakit niya ako tinatawag na Kataleya? Sino yun? I love you. Know that I always do anything for you. Totoong pangalan ko ba yun kung ganon? Nagsisinungaling ka sa akin kung ganon? Sunod-sunod kong tanong. Kita ko na hirap siya ngunit sinusubukan niya akong hawakan muli para pakalmahin ako. Let's talk privately, love. I'll tell you the truth.
Hindi ka dapat naniniwala agad sa lalaking yun. Dapat hindi rin ako naniniwala sa'yo. Baka nga hindi kita talaga boyfriend eh. Asiko. Tanlambot siya pero hinawakan niya pa rin ako. Sumama ka sa akin. Sasabihin ko sa iyong totoo. Dinala niya ako sa lugar kung saan kami unang nagkita. Nasa laboratorio kami. At naroroon pa rin ang capsule kung saan ako galing. Pero hindi na ginagamit. Habang nakaupo ako sa isang stool, si Casper naman may ibinigay sa akin. Nanlaki ang aking mga mata nang makita na picture ito ng ultrasound. Ano to? Kanina to? Nauutal kong tanong. Bago ko sabihin ang lahat sa'yo, gusto ko lang sabihin na totoo ang lahat ng ipinakita ko sa'yo. Mahal kita, Eya. Nagbaba siya ng tingin sa hawak ko. Dala mo yan dito nang mag-volunteer ka sa experiment ko. Gusto mong mag-volunteer hindi dahil sa pera na 10 million na compensation, but because you want to forget about everything. Gusto mong hindi na maramdaman pa ang sakit na nararamdaman mo sa araw na yun. You were so broken that time, kaya ka nagboluntaryo. And that ultrasound, baby mo yan, na nawala sa'yo. Unti-unting tumulo ang luha sa aking mga mata. Anak niyo yan ni Dominic, ang ex mo. Siya ang lalaki kanina sa park. Pag-amin niya. Ayon sa kwento mo nung magtungo ka rito, live-in kayo. At nang mawala ang anak ninyo, ikaw ang sinisisi niya. Niloloko ka niya. Nagdadala siya ng iba't ibang babae. Hanggang sa nagkagusto siya sa babaeng nagngangalang Maricel. Tuloy-tuloy lang ang pagtulo ng aking luha. Kasi habang kinikwento niya yun, unti-unti nang lumilinaw ang malabong alaala sa akin. Naririnig mo ba ako, Cataleya? Ang gusto ko, umalis ka na rito. Umigting ang aking panga at tiningnan siya. Hindi ko naman kayo iniistorbo ng babae mo ah. Hindi nga, pero bakit mo ko pa aalisin kung hindi naman ako sagabal? Kahit pa dito pa yan tumira, ayos lang sa akin. Tanga ka ba? Nagsisimula na naman siyang magalit. Alam mong niloloko na kita pero nandito ka pa rin. Ayoko na sa'yo, Cataleya. Pero pinipilit mo pa rin ang sarili mo. Doon na bumagsak ang luha na kanina ko pang pinipigilan. Halos hindi ko na maisubo ang kanin ko. Kasi umaasa ako na baka nawalan ka lang ng direksyon. Na masyado ka lang nasaktan sa pagkawala ng baby nat. Huwag na nating pag-usapan yan. Dapat lang nating pag-usapan. Kasi ilang buwan nang nakalipas mula nang mawala siya sa akin. Pero ganito ka na. Kung sino-sino na lang ang babaeng inaararo mo na para bang ikaw lang ang nasaktan. Hindi ko rin ginusto na nawala si baby. Nasaktan din ako. Pero nakita mo ba ako na may nilalanding lalaki? Wala, hindi ba? Mahal kita, Dominic. Hindi na kita mahal. Mariing pagputol niya. Hindi ko kayang mahalin pa ang kagaya mo. Sinabi ko naman sa'yo dati na manatili ka na lang sa bahay, di ba? Pero lumabas ka't nagtrabaho. Kaya nawala ang... Kasi wala na tayong kapera-pera. Hirap na hirap ka na nga eh. Gusto ko ring tumulong, Dominic. Halos desperada ko nang sabi. Imbes na ayusin to, mas pinipili mong lokohin ako. Saktan ako. Pero hindi pa rin kita iniwan kasi sino na lang matitira sa akin kung iiwan kita? Wala. Wala akong ibang pamilya, Dominic. Ikaw na lang ang meron ako. Ikaw na lang ang inaasahan ko. Umiling siya at nag-iwas ng tingin. Umalis ka. Bukas, ibabahay ko na si Maricel dito. Ayaw niyang nandito ka, kaya umalis ka na. Wala na tayo, Cataleya. Kaya umalis ka na. Napasapo ako sa aking dibdib kasi bumabalik na sa akin ng alaala na sana kinalimutan ko na lang. Sana hindi na lang ako nagtanong. Ang pangit-pangit. Nagsisisi na ako. Si Maricel ang ibinahay niya. Pinaalis ka niya dun, kaya ka napunta rito para magboluntaryo. Anak ni Maricel ang batang yun. Pero wala na siyang ina kasi namatay sa panganganak. Patuloy na pagkukwento ni Casper. Suminghap ako. Ikaw, bakit ka nagsisinungaling? Bakit sinabi mo na boyfriend kita? Kahit hindi naman. Kita ko ang konsensya sa kanyang mga mata. Kasi mahal kita.
Habang nasa capsule ka, palagi akong nakabantay sa'yo. Napamahal ka na sa akin. Wala naman sa plano kong pagsinungalingan ka. Hindi ko lang inaasahan na mawawalan ka ng alaala. Kaya kinuha kong oportunidad na yun para sumama ka sa akin at hindi na bumalik pa sa lalaking yun. Hindi ako tuluyang nagalit sa kanya dahil kahit nagsinungaling siya sa akin, ang laki naman ng naitulong niya. Nailayo nga niya ako sa lalaking yun. Napasaya niya ako kahit pinaniwala niya ako na boyfriend ko siya. At totoong masaya ako. At sa lalaking yun, bakit niya sinabi na anak ko yun? Napakahudas niyang talaga kahit kailan. Mabuti't pumasok ako sa capsule na yun. 5 taong natigil ang sakit na nararamdaman ko sa kanya. I'm sorry, Cataleya. Sambit niya sa totoo kong pangalan. I'm sorry if I took advantage of you. It was never my intention to hurt you. I just fell in love with you. Hindi ako nagsalita kahit umatras na siya. I'll give you time. Alam kong hindi madali ang nagawa ko sa'yo. But I'll give you time to process everything. I will let you do whatever you want to fix everything. Pero sana, wag mo naman siyang balikan. Nandito naman ako eh. Handa kang mahalin habang buhay. Hinayaan niya na muna akong umalis. Gusto kong puntahan si Dominic. Hindi para makipagbalikan sa kanya. Kung hindi ang kausapin siya at linawin sa kanyang lahat. Ngayong kusang bumalik na ang alaala ko, parang naging presko ulit ang sakit na ibinauna sana sa limot. Sa pagbalik ng alaala ko, parang bumalik din ang lahat. Pero hindi na katulad noong naranasan ko yon 5 taon nang nakakalipas. May Casper na ako, na kahit nagsinungaling siya sa akin, hindi naman niya ako pinabayaan. Sa katunayan, pinaligaya niya ako sa piling niya. Masaya kong pinaniwala niya sa akin na boyfriend ko siya. Nagsinungaling siya. Pero alam ko namang hindi kasing sakit yon kesa sa ginawa ni Dominic sa akin. At kung hindi lang sinabi ni Casper ang lahat, baka naniwala na ako na anak ko talaga yon. Kung hindi lang luminaw ang lahat, baka nagpakatanga na ulit ako. Hinanap ko ang address ni Dominic. Wala na raw siya sa dating bahay namin kaya't kinakailangan ko pang magtanong sa mga kakilala ko. Oh, Cataleya! Ikaw na ba yan? Grabe, ang ganda mo na. Ganyan ba kapag nasa magandang relasyon na? Alam niyo ho ba kung saan na nakatira si Dominic? Napangiwi siya sa tanong ko. Huwag mo sabihing makikipagbalikan ka pa ron. Kalat na kalat pa naman dito ang pinagagawa niya sa'yo. Pero alam ko kung nasan siya. Isusulat ko ang address ha. Nang ibinigay niya sa akin ang address, diretso ko agad tong pinuntahan. Hindi ko alam kung ano nangyari sa buhay ni Dominic ngayon pero sa nakikita ko, wala na siyang kinekerengkeng na babae kasi may anak na siya at mukhang mahal na mahal niya ito. Nakatira sila sa isang masikip na lugar. Pagdating ko ron, nakita kong batang naglalaro sa daan kasamang iba pang mga bata. Nang nakilala ko ng anak ni Dominic, namilog ang kanyang mga mata at tumakbo patungo sa bahay nila para siguro tawagin ng kanyang papa. Pawis na pawis si Dominic nang patakbo siyang lumabas ng bahay. Gulat na gulat siya nang makita ko. Cataleya! Hindi ako nandito para manggulo sa iyo, Dominic. Nandito lang ako para linawin ang lahat ng nangyari sa ating dalawa. Cataleya, alam kong... Natunugan mo ba na wala akong maalala kaya sinabi mo na ako ang ina ng anak mo? Kita ko ang guilt sa kanyang mga mata. Talagang desperado kang ibalik ako sa buhay mo, no? Samantalang noon, pinagtatabuyan mo ko. Alam kong pagkakamali ko, Cataleya. At sa loob ng ilang taon, iniisip kita dahil wala nang balita sa'yo. Bigla ka nalang nawala. Hindi ko alam kung bakit nawalan ka ng alaala. Ibinigay ko sa kanya ang flyers na natanggap ko 5 taon nang nakakalipas. Halos punit na yon pero kita pa rin ang impormasyong nakaprint doon. Kita kong pangliliit ng kanyang mga mata kahit ipiniliwanag ko na. Sumali ako dyan. Si Casper, ang boyfriend ko. Ang head ng experiment na yan. Sumali ako kasi gusto kong matigil ng sakit na aking nararamdaman. 5 taon ako sa capsule na yan. At higit 8 buwan nang nakakalipas mula nang magising ako. Kaya ako nawala ng alaala. Side effect ng experiment. Tuluyan nang nasira ang flyer na ibinigay ko sa kanya dahil sa butil ng luha na galing sa kanyang mga mata. Tiningnan niya ako. I'm sorry, Cataleya. Hindi ko alam na. Hindi ko kailangan ng sorry mo. Gusto ko lang na matapos na ito. Hindi na kita mahal at wala akong plano sa atin lalo na sa ginawa mo.
Hindi ko na-appreciate ang pagtatangka mong pagsisinungaling sa akin tungkol sa bata. Masakit yun sa akin lalo na't minsan na rin tayong muntik ng magkaroon. Ngayong binigyan ka na, sana naman pahalagahan mo siya. Ipakita mo sa kanyang kabutihan, Dominic. Tumango siya't nag-iwas ng tingin. Alam kong ayaw mong marinig pero sorry sa lahat, Cataleya. Hindi ako nagsalita at umatras na. Kita ko ang kuryosong tingin sa akin ng bata. Tipid akong ngumiti sa kanya bago ko tuluyang tumalikod at umalis na sa lugar. Mabigat ang puso ko ngayon, pero hindi na kasing bigat dati. Alam ko na matagal nang tapos ang kwento namin ni Dominic. Masaya ako para sa kanya. At ako, hindi ko dapat sinasayang ang tulad ni Casper na walang ginawa kong hindi tanggapin at mahalin ako. Hinintay niya ako ng 5 taon kaya kahit may nagawa siyang mali, palalagpasin ko yon kasi gusto ko siyang makasama pa. Hindi muna ako bumalik. Nagtungo muna ako sa dalampasigan malapit lang sa bayan. Hawak ko ang ultrasound picture. Kung buhay ka pa sana ngayon, 5 taon ka na sana. Wala sa sariling sabi ko at hinaplos ang maliit na litrato. Sorry anak kung hindi ako naging maingat ha. Excited pa naman sana kami sa'yo dati. Napapikit ako nang may dumaang hangin, kaya ang buhok kong mahaba, halos lipa rin. Gusto ko nang bitawan ng aking nakaraan kasi gusto ko nang umusad sa buhay. Gusto kong mahalin si Casper at ayaw kong ma-stuck pa sa nakaraan. Hindi ako magiging masaya kapag ganun. Hindi magiging masaya ang pagsasama namin kung may connection pa rin ako sa nakaraan. Gusto kong mahalin si Casper nang walang dalang bigat sa puso. Kaya sa araw na ito, pinapatawad ko ng sarili ko. Yun naman ang mahalaga eh. Kaya sa gitna ng pagpapatawad ko sa sarili, at unti-unti kong pagbitaw sa ultrasound picture, ay nilipad ito patungo sa dagat. Gabi na nang umuwi ako pabalik sa bahay ni Casper. Pagpasok ko, ang isang kasambahay ang bumungad sa akin. Miss, kumain ka na po. Nakahanda na pong hapunan ninyo. Si Casper. Ay, wala po si Sir ngayon, ma'am. Lumipad patungong Switzerland. Nanlamig ako sa narinig. Ha? Naaprobahan po kasing experiment niya, ma'am. Kaya dinala niya sa Switzerland. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Parang noong nakaraan lang, nag-uusap kami tapos ngayon biglang wala na siya rito. Kailan ang balik niya? Ay, hindi ko po alam, ma'am. Hindi po kasi niya sinabi. Nanlumo ako. Hindi man lang siya nagpaalam sa akin. Parang dinurog ang puso ko. Kahit alam kong importante naman yung gagawin niya sa ibang bansa, nagtatampo talaga ako. Pinatawad ko na nga siya sa pagsisinungaling niya. Sabihin mo kay Casper kapag tumawag siya na break na kami. Nagulantang ang kasambahay sa sinabi ko. Ho? Sabihin mo yan sa kanya. Aalis na ako. Hindi ako rito matutulog. Napamura na lamang ako sa aking isipan. Inaasahan ko pa naman na nandirito siya. O kahit magpaalam man lang siya pero hindi. Talagang dumiretso siya. Bibigyan niya talaga ako ng rason para saktan ako. Ang sabi pa naman niya isasama niya ako kapag naglalakad na ako. Tapos umalis siyang nag-iisa. Break na kami. Bahala siya dyan. Mabutit may 10 million naman ako. Uupa ako ng magandang apartment at doon ako titira. Kala niya, mabubuhay naman ako ng walang lalaki. Bumili rin ako ng cellphone sa 10 million ko na pera. Kahit hindi ako marunong gumamit ng iPhone, yun ang binili ko. Yung iPhone 17 Pro Max. Gumawa rin ako ng social media account at inad ang mga kakilala ko. Nag-shopping din ako ng mga damit. Ang laki pala ng ambag ng experiment na yun. Talagang binagong buhay ko. Hampas lupa lang ako dati tapos ngayon, afford ko na yung hindi ko mabili noon. Wala pa rin akong balita kay Casper. Hindi rin ako nakibalita kasi gabi-gabi lang akong iiyak. Miss na miss ko na siya. Kahit paalam man lang sana. Siguro, binitawan niya na ako kasi tapos na niya akong pagsamantalahan. Kasi nakaalala na ako. Kaya siguro ganun. Tulala akong nakatingin sa palabas. Nanonood kasi ako ng show ni Vice Ganda. Isang sikat na comedian dito sa Pilipinas. At kahit sobrang nakakatawa ang mga lines niya, hindi ko magawang tumawa. Tumulo lang lalo ang luha ko. Dapat manghihingi ako ng numero ni Casper at tatawagan ko siya. Baka sineryoso niya ang pakikipag-break ko kahit hindi naman talaga totoong kami. Nagsinungaling lang siya na kami pero ang katotohanan, walang kami.
Namutla ako bigla nang maisip yon. Baka nakahanap siya ng mas maganda sa akin sa Switzerland. Yung mayamang kagaya niya. Ay nako, bakit ko nga ba pinakawalan ng katulad ni Casper? Dapat ang mga katulad niya, tinatali na kasi baka makawala. O di kaya aagawin. Ang swerte-swerte ko na sana pero nag-inerte pa ako. Naiiyak na lang ako at sumubo na lamang ng napakalaking donut para pigilan ng paghikbi dahil masyado na akong OA. Patapos ng pinanonood ko na palabas nang may kumatok sa pinto ng aking apartment. Kinabahan akong bigla kasi wala naman akong inaasahang bisita ngayon. At anong oras na? 10:00 na ng gabi. Sunod-sunod ang pagkatoke at unti-unti akong tumayo mula sa pagkakaupo sa sofa at kinuha ang walis. Ayokong magsalita dahil baka magnanakaw pala ito. Sinilip ko ang maliit na hole ng pinto at kumunot ang noo ko nang makita ang pamilyar na muka. Agad ko itong binuksan at hahampasin na sana ng walis nang makita ko na si Casper ito. Nabitin sa ere ang paghampas ko. Casper? Totoo bang sinabi ng kasambahay? Makikipag-break ka sa akin? Seryoso niyang tanong. Napalunok ako. Oo, totoo yun. Ano ginagawa mo rito? Alam mo naman pala. Bakit ka naman makikipag-break? Nagsinungaling ako, di ba? Ibig sabihin hindi mo ako boyfriend. Walang dahilan para hiwalayan mo ko kasi hindi naman tayo. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa kanyang sinabi. Nakaramdam ako ng kahihiyan dahil sa aking nagawa. Nakakahiya dahil nakikipag-break ako na wala naman palang kami. Tama naman siya. Tama ka. Isasarado ko na sana ang pinto kaso hinarangan niya tumabante siya. Anong ginagawa mo? Wala namang tayo, di ba? Pero gusto kitang maging girlfriend. Gusto kong sabihin mo mismo ngayon sa harapan ko na gusto mo rin akong maging boyfriend ka, Leia. Umuwi agad ako rito kahit may dapat pa akong gawin sa Switzerland dahil sa sinabi ng kasambahay. Ayoko na ako lang itong umaakaw sa'yo. Nakakahiya nga na nalaman mo na nagsisinungaling ako sa'yo. Gusto kong ikaw naman ang umako sa akin na boyfriend mo ko. Taas na ako siyang tiningnan. Bakit? Totoo bang may gusto ka sa akin? Mahal mo ba ako para akuin kita na boyfriend ko? Ako pa talagang hinahamon mo. Mahal kita. Hindi lang gusto. Ikaw, mahal mo ba ako? O baka naman bumalik ka na sa bastardong yun kaya ka nakikipaghiwalay sa... Mahal din kita. Pagputol ko sa kanya sa inis na paraan. Hindi ko binalikan si Dominic. Nilinaw ko lang ang lahat sa kanya. Ikaw itong hindi nang papaalam sa akin na alis ka pala. Wala kang cellphone. Paano ako magpapaalam? At gaya nga ng sabi ko, hinayaan muna kita. Ayokong lumayo ka ng tuluyan. Hinawakan niyang mukha ko at pungay niya akong tiningnan. Sabihin mo naman sa akin na boyfriend mo na ako. Tunaw na itong puso ko sa'yo eh. Baliw na. Gusto kong malaman ang sagot mo ngayon. Nakaramdam ako ng kiliti sa aking puso. Bukod sa sobrang lapit na namin, titig na titig din siya. Hindi niya hinahayaang kumalas ako sa titig kasi hinuhuli niya. Bakit ngayon lang siya dumating sa buhay ko? Bakit? Kung hindi ba ako nag-volunteer, makikilala ko kaya siya? Magugustuhan niya kaya ako? Ang daming tanong sa aking isipan pero baliwala na yon kasi aangkinin ko na siya ngayon. Akin na talaga siya simula ngayon. Humawak ako sa kanyang balikat. Boyfriend na kita, Casper. Napangiti siya sa akin at tinulak ako papasok sa loob ng apartment ko. At nang magsarang pinto, sinandal niya ako ron at inatake ng halik sa labi. 5 taong nasa lamig ang buong pagkatao ko. Para siyang apoy na nagliliyab sa puso ko. Tinunaw niya ako at binigyan ng panibagong direksyon ng buhay. Hindi muna bumalik ng Switzerland si Casper kasi tinulungan niya akong mag-asikaso ng mga papeles para makasama kumakain sa mamahaling restaurants at dinadala sa mga mamahaling hotel para dun kami magstay in. Masaya ako sa relasyon na meron kami ngayon. Malaya ako at ramdam ko ang halaga ko. Nang maayos ng papeles ko, naghanda na kami para sa aming pag-alis. Excited na ako kasi tutuparin niya na ang mga pinangako niya sa akin. May lista pa nga ako sa mga bansang gusto kong puntahan bukod sa Switzerland. May bahay ka ba sa Switzerland? Tanong ko nang nasa airport na kami. Oo, nandun rin ang pamilya ko. Makikilala mo sila, Leia. Bigla akong kinabahan. Ha? Natawa siya sa reaksyon ko. Alam na nila na sasama ka sa akin at gusto ko sanang pagdating natin doon,
Magpakasal na tayo, Kataleya. Bumilis ang paghinga ko sa kanyang sinabi. Nilipad bigla ang isipan ko sa kanyang sinabi. Kasal? Nag-alala siya bigla sa reaksyon ko. Oo. Ayaw mo ba? Gusto, pero ayaw mo bang makilala muna ako lalo? Baka bigla kang magsisi. Natawa siya at inakbayan na ako. Hindi ako magsisisi. Pwede naman kitang kilalanin habang kasal tayo. Kaya magpapakasal tayo ron, Kataleya. Inalis niya ang pagkakaakbay niya sa akin at kinuhang kamay ko. Hinawakan niya ito at dinala sa kanyang labi. I love you, Kataleya. I love you too, Casper. Hinalikan niya ako sa labi bago kami tuluyang sumakay ng eroplano para magtungo sa aming destinasyon na magkasama. Wakas.